So guys, nandito na naman tayo kay Windra, no, dahil hinulaan niya itong si PBBM. Kasi marami daw nagre-request sa kanya na basahan daw ng tarot itong si PBBM. Kung totoo daw ba na may karamdaman ito. So ito na mga kababayan yung kasagutan. So panoorin natin. Ito na po. Napakarami po ang nagtatanong at nagre-request dito sa updating tarot reading ng ating presidente ng Pilipinas. Ayan na. Alam na natin, pag pinag-usapan ng presidente ng Pilipinas, alam na rin natin ang pangalan niya. So, ito po ay patungkol po. Pakita mo sa akin, tarot, ang tungkol sa update ng ating presidente Bongbong Marcos Jr. Marami po ang nagtatanong, nagre-request, Madam Windra, pakibasahan naman po nasaan na ang ating presidente Ayan. Bongbong Marcos at kung ano ang nakikita ng tarot. So, ima-manifest na po natin and then I will knock it and then scrabble and scramble. Yan po ha. Scramble and scrabble and everything that can be gamble. Ayan. Yan. Pakita mo sa akin kung ano nakikita mo sa ating presidente ng Pilipinas, Bongbong Marcos. It's now our home court event. Manila servers are now live. Kuha tayo sa pinakamalalim. Oops. Nako, Naku, unang naku, tarot pa lang po, nakikita nyo na ang mga palaso na kulay pula at itong mga nakatumbang mga kahoy na may dahon. Ang ibig sabihin po nito, ito ay pag-iisip ng ating presidente kung paano niya malalampasan ang lahat ng mga bumagsak na kanyang mga pangako. Kitang-kita po rito, nakahupay. Pag sinabing nakahupay, nakatagilid na po ang mga itinanim na pangako. Pangako po yan, green, hope, pangako, pag-asa. Kaso po, kung mapapansin ninyo, punong-puno siya ng palasong pula. Ang ibig sabihin, hindi na po mahabol ng lahat ng mga negatibo at kapalpakan na nangyayari sa ating paligid, sa ating ekonomiya, sa ating sitwasyon. Ayan po, napakadami po ng palaso. Ang palaso, ganyan, bumabato. At binabato na po ang ating presidente ng Pilipinas at nakahupay na po. Ibig sabihin, struggled ang sitwasyon. Hindi na niya alam kung paano i-handle ang lahat ng mga sitwasyon na problema. Mas marami ang problema kaysa sa mga nagagawa at ginagawa ngayong solusyon. Yung pong ibig sabihin nito ha, kitang-kita naman po yan. totoo, no? Yan. Totoo talaga. Yung mga pulang yan, puro problema yan. Ito naman, yan yung mga nais na mangyari pero hindi makahabol. Kasi nga po, mas marami ang nangyayaring problema. At dahil dito, ang kanyang alalahanin ay mas malaki pa sa kanyang pagkatao. Ang ibig sabihin nito po, ang puso niya ngayon ay struggle. Bakit struggle? Tatlong bagay ang ikinatatakot niya. Una niya ikinatatakot, eto po, pamilya niya. Pangalawa, sarili niya. Pangatlo, pinamumunuan niya. Kitang-kita naman po, ayan, ang puso niya. Ano lang po ito, kumbaga, lingwahe lang po ito ng tarot, yung puso. Pero ang ibig sabihin po nito, ang siya, ang ikinatatakot niya, ang ikinababahala niya, ang kanyang alalahanin. Actually, may nagpayo sa kanya. Why don't you, ito po again and again, for entertainment use po ito, may nagpapayo po sa kanya, hindi ko alam kung sino ito nagpapayo ito, why don't you try na
ipakita sa mundo ang isang sarswela kung saan gagamitin ang karamdaman. So, sarswela. Sarswela daw yung Again and again, ito po isang tarot. Ako po'y taga-explain lang. Ang sabi po ng tarot, isang nakabaliktad na paham or isang nakabaliktad na tagapayo na nagbibigay ng liwanag na baliktad ang payong na ibibigay o hindi magandang payong na ibibigay sa ating presidente. Yan. Kung saan ginugulo ng payong ito, nakita nyo po ito, dalawang sitwasyon ang ginugulo. Una, ang isipan ng mga tao at ang mismong ating presidente. So parang lumalabas dito, may isang sarswela or kwento about karamdaman. Tingnan natin sa tarot kung tama ba may karamdaman. Dito, alalahanin lang at agam-agam at yung dati pa niyang mga kalusugan ang problema. Pero kung sa malalang malala po, sorry to say po, ang sabi po ng tarot ay maling payo. Maling payo na maaaring maging problema kasi magkakaroon ng question tungkol sa kalusugan ng ating presidente. Dito, alalahanin lang po ang nakikita. Walang malalang karamdaman na ipinapakita ang tarot. Ibig sabihin, ang tarot nagsasabi na walang malalang karamdaman, subalit may mga tao na nagpapayo sa kanya na gumawa ng hindi gumawa, na magkaroon ng pananim sa isipan ng mga tao. Pananim yan, sa isipan ng mga tao tungkol sa isang karamdaman. So, ayon po dito sa tarot, iyang payong iyan ay lalong magkakagulo. Bakit? Once po na malaman or i-spread nila na may matinding karamdaman ang ating presidente, magkakagulo ito sa parte at isipan ng mga tao. So kung sino man po ang nagpapayo sa ating presidente na siya ay ipakita ang kanyang karamdaman o magsabing may karamdaman siya, kinakailangan mapatunayan nila na ang karamdaman na yan ay tunay. Kasi po, magkakagulo po dyan pagdating sa kung sino ang mamumuno. Ayan kung sino ang mamumuno. Ang vice-presidente ba o ang i-elect ng presidente. So, hindi maganda ang payo hindi ko sinabing kunwari lang ang kanyang karamdaman. Hindi ko sinabi yon. Ang sinasabi po ng tarot dito is may nagpapayo na ipakita ang karamdaman. Pero ang sabi ng tarot, ang karamdaman ay isang sarswela na pabubulaanan ng ibang tao. Kung saan maiipit ang presidente ng Pilipinas. At maaari siyang mapagkamalan na naghahanda para sa paglayo. So ito po ay sabi ng tarot, hindi po ako may sabi nito. Pinapayuhan lang po dito ang presidente at ang mga tao sa paligid ng presidente na wag nang gumawa pa ng ano pang mga kwento tungkol sa kalusugan. Kung ang sa tingin nila lumalala ang kalusugan ng presidente, ipahayag talaga. Pero kung ito ay isang payo at walang tunay na basihan, ihinto na lang po. Kasi po, lalong magkakagulo, lalong magkakagulo ang opinyon ng mga mamamayan at paniniwala ng mamamayan na maaaring mapunta sa pagbagsak ng pamahalaan ng ating presidente. Dahil mahihiwalay ang tiwala ng tao, mahihiwalay ang tiwala ng konstitusyonal nating ng Pilipinas, at
maaring manganib talaga ang buhay ng ating presidente kasi nga manifestation is powerful. Kapag sinabi mong may sakit ka, talaga magkakasakit ka. Ayan. Ang sabi po ng tarot, may mga tao na gumagawa ng sarswela na palabasin ang mga ganitong sitwasyon na sana makinig ang presidente o yung sino malapit sa presidente na mapagpayuhan, na mag-stick na lang sila na ipaalam sa tao kung talagang totoo ang karamdaman o may karamdaman. At kung sakali mang may karamdaman, ilabas na lang nila kaysa itago. Pero ayon po dito nga sa tarot, paulit-ulit po ang tarot, ito ay pakana o payo sa kanya ng mga tao na nag-iisip na ipakita na mayroon siyang malubhang karamdaman. But itong sitwasyon na ito ay lalong magpapagulo po ng sitwasyon. Ang ating presidente ng Pilipinas ay on and off. Narito lang po sa Pilipinas at minsan umaalis din and then bumabalik. So ito ay on and off. Ibig sabihin, hindi ayon sa tarot again ha, ayon sa tarot. Hindi maganda ang pagkapayo sa kanya na i-front ang kalusugan niya. Kaya kung ako po sa mga tagapayo ng ating presidente, mas magandang gawain na lang ng presidente ang kanyang tungkulin in a way na hindi masasangkot ang kalusugan upang hindi siya mabaon sa darating na panahon sa isang kaguluhan kung saan madalian siyang lilitisin o paaalisin sa posisyon. Yun po ay payo ng tarot. Mas maganda na maging totoo at ayusin ang lahat upang hindi na magkagulo. Yun po ang sabi ng tarot. Ang ating presidente, ayon po dito, ay may karamdaman pero hindi ganun kalala. Ito ay pinatungan na lang ng mga payo, sirkulasyon ng payo, na maaaring dumating ang panahon, siya rin ang magpahirap sa sitwasyon. So, hindi sinasabi ng tarot dito na dapat ipagpatuloy ang ito po ay tarot. Ako'y naniniwala sa tarot na ito kasi nga po, marami na itong napatunayan kahit sa buhay ng tao. Tandaan nyo po, kung ang tanong ay nasa ng presidente po ay parito lang, buhay, at kung sino man po ang nagpayo na i-front ang karamdaman, totoo naman pong kahit sino, lahat may karamdaman dahil sa nangyayaring ito. Pero ito pong sarswela ng paglikha ng napakalaking karamdaman na pinalalabas sa ating mga TV, tapos wala namang tunay na basihan, ay nakakagulo po lalo sa kanyang sitwasyon. Kaya kung gusto nyo pong ipagpatuloy yung ganyang sitwasyon na pagpapasabi na kayo na malala ang karamdaman, lalo nyo pong pinapabilis kung sino man ang nagpapayo kay President, lalo nyo pinabibilis ang pagkawala ng tiwala ng mamamayang Pilipino. Oras na laging ang karamdaman ang ifo-front ninyo. Kasi ayon dito po sa tarot, may karamdaman pero hindi ganun ang tindi. At dahil din dyan, mapapabilis ang paghuhusga
ng mamamayan kung sino ang dapat mamuno sa Pilipinas. O, diba? Mas lalo magulo. Minsan, manifestation of sickness ay lalo po iyang nagkakaroon ng komplikasyon. So, ang sabi ng tarot, hindi sa range 1 to 10, ang karamdaman ng ating presidente ay hindi dapat i-front, lalo na kung ito ay ginagamit pang politika. Yun po ang sabi ng tarot. Dahil lalo pong magkakagulo at lalong nanaisin ng taong bayan na mapalitan. Kaya yung mga ang ating presidente, kaya yung mga nagpapayo tungkol sa mga ganyang sitwasyon, pakaisipin pong mabuti. Yun po ang sabi ng tarot. So, ibig sabihin ng tarot, itong tarot ko po ang nagsasabi ang sinasabi po, hindi dapat ikabahala. Lahat ng tao ay may karamdaman. Lahat ay po pwedeng magkaroon ng karamdaman. Pero, ang nangyayaring ito sa ating presidente, ito ay may dagdag bawas na. At lalo po itong nakakagulo. Kaya para po sa mga nagpapayo, pakaisipin mabuti. Mas isipin pa rin po ang kabutihan ng mamamayan at ng Pilipinas. At sana'y huwag maglikha ng kaguluhan sa isipan ng bawat isa. Kung talaga may karamdaman, ilabas ang katotohanan. Yun po ang sabi ng tarot. Pero kung wala, huwag nang gamitin para sa pampolitika at para makapagdagdag pa ng kaguluhan sa isipan ng mga mamamayan. Tandaan natin, ang lahat ng ating ginagawa ay ating responsibilidad. Kung ito ay parang isang komedya na mangyayari at makakadagdag sa kaisipan ng kaguluhan ng isipan ng mga tao, ito po ay hindi na nakakatuwa. Kaya ang sabi po ng tarot po ang nagsabi, ang nagbasa. At ako interpreter lang again. O ang ating presidente ay on and off, andyan lang. At kung ang tatanungin ang tarot, magiging sarswela ang kalusugan niya. Ibig sabihin, magagamit sa pampolitika na maaaring makagulo ng isipan ng mga tao at maraming mag-iisip, lalo na ito, maraming mag-iisip na ginagawa lang ito ng ating presidente. Ito po sabi po ng tarot, marami ang mag-iisip kaya nakabaliktad na ito ginagawa lang ng side ng ating namumuno upang mapagtakpan yung mga kontrata, yung mga problema, yan ang hawak ko, yung mga korupsyon. Kaya dapat po ay pakaisiping mabuti. Matalino na po ang mamamayang Pilipino. Yun lang po kaya kong sabihin dito sa ipinapahiwatig ng tarot. At sana po ay maunawaan nyo ang ibig kong sabihin. Sana po huwag kayong magalit. Nagbasa lang po ako ng tarot. At hinihiling ko po sa inyo, sa bawat problema, sa bawat iniisip natin, sa bawat nangyayari sa mundo, gera man o ano pa man yan, sakuna man yan, lagi niyo pong tatandaan, may Diyos na nakatingin sa atin. And He will send us miracle every day. Thank you po. So, yun mga kababayan, ano hong masasabi nyo dito sa tarot reading ni Wendra dito kay PBBM? Naniniwala ba kayo dito mga kababayan? Mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video at sa mga bagong pasok dyan. Pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.